Ang pag-uusapan natin sa video series na ito ay ang Power BI. So, ano ba yung Power BI? So, ang Power BI is an interactive data visualization software product developed by Microsoft with a primary focus on business intelligence. So, yung Power BI ang business intelligence yung in short name niya. So it is a part of Microsoft Power Platform. So it is analyzing and visualizing raw data to present actionable information. So yung mga different data ay naipopresent niya ng maganda. So makikita niyo sa mga susunod na slide na yung mga parang inano natin ay not impossible ay possible pala. So, kahit wala kang background sa programming or hindi ka IT, ay madali lang gamitin yung Power BI. Easy tool siya. Pero kung ang pag-usapan natin ay isang program lang, yung database, kung paano mo siya i-present. Actually, kung hindi ka expert sa IT, ang hirap gumawa ng visualization o i-present ang data na yon. Pero dahil sa Power BI ay napaka easy lang. So Power BI is a collection of software services, apps, and connectors that work together to run your unrelated source of data into a coherent. So, visually immerse and interactive insights. So, napakaganda no, yung mga different sources na unrelated sources ay hindi related na data ay naipapag-combine mo siya sa isang application na maipopresent mo. So, napakaganda yung ano nito. So, next natin, ang dito sa slide natin. So, ito yung pinag-uusapan natin dito na different sources of data. Tapos, na-combine natin. So, example, meron tayong Excel files na mga cells or HR-related, CSV file. By the way, yung CSV file, when it comes to CSV at saka yung Excel, parehas naman yan na Excel sila. Ang pagkaibahan lang nila ay yung raw data na to. So dito may mga, yung Excel file, when it comes to Excel file, may mga formula, naka-formatting. So dito, ano lang talaga, flat data lang. So, imagine mo yung XML, JSON folder. Ang kagandahan dito sa folder, halimbawa may report ka na, halimbawa sa HR data o sales data, meron kang sales data na 5 folder. 5 files na Excel or CSV, ilagay mo dito sa folder, makukuha mo yung data na real time. Kahit 3 data pa yan, pwede mo siyang combine. So, PDF. Then SharePoint, yung famous na ginagamit sa mga company, then SQL database, SQL Server, and Access. So ang napaka-complex dito, gumawa ng report actually yung SQL database. Ang hirap ng ano nito, mag-query. So pag kukunin mo halimbawa yung ilan ng cells sa ano na to, sa region na to, kailangan expert ka mag-query, no? Ano yung data. Pag kailangan mo gawa ng query para may present mo yung data. Pero dito sa Power BI, napaka-easy lang. Then Oracle, so very explanatory yung iba dyan na pang programming. So dito, pwede din tayo makakuha ng data sa ating, kung may data tayo sa Azure, sa cloud, pwede din natin makuha yung ating data dyan. Then, dito guys, sa slide na to ay yung mga benefits ng Power BI. Kung saan ba yung ano ba yung mga benefits nito? So, personalized dashboard. Pwede natin gandahan yung ating dashboard na i-present natin sa ating company or sa ating partner. Then, yung mga attribute, kung gusto natin malagyan ng attribute. At saka yung low cost, no? Kasi yung sabi natin, pag mag-present ka ng complex data from other sources, ay ang hirap nun. Pero si Power BI, mura lang siya, low cost lang siya. Actually, free yung ginagamit ko kasi nag-sign up ako. Kung ipakita ko sa inyo para kung gusto niyo mag-practice your own na hindi niyo gagamitin yung sa company, mas maganda kung meron sa company. Then, dito sa number 4 natin, real-time, access real-time information. So, automatic, pwede mong i-save yung refreshing, yung data pag nilagay doon. Kung sa database, kung gusto mo i-set yung specific
date kung kailangan mong kailan siya magre-refresh, then customize security feature, then reporting access across multiple platform. Yung sabi natin kanina, no, na different platform, Excel or sa cloud or sa SharePoint. So yung sabi natin dito na multiple platform. So no speed constraint, then easy to connect, kasi yung sabi natin easy to connect, punta ka lang doon sa import mo lang o connect mo lang, get data, i-connect mo sa various sources or sa mo, magko-connect na. Then monthly update. So dito may monthly update din doon sa Power BI. Kung may monthly update sila, makukuha din natin. Then integration with the Excel, yung binangkit natin na yung pwede nating i-integrate sa ating Excel, o pwede nating kunin yung mga data natin sa Excel. Yung source natin ay yung Excel file natin. So 11 yan natin ay Artificial Intelligence Advanced. So advanced siya. Then guys, ano ko lang ito sa mga job title na pwede natin makuha pag master tayo sa Power BI, or kung job natin one of days ay dapat kumuha tayo ng Power BI para hindi tayo behind. At saka noong nag-interview ako recently lang, or last month, actually nag-apply ako ng network engineer, telecom and network engineer. Tinanong ako, mayroon akong background sa Power BI. So napaka-in-demand talaga yung Power BI ngayon, kasi in a few minutes or less than an hour, makagawa ka ng very powerful na presentation or tools na reliable. So hanggang dito lang guys, and check nyo lang yung playlist ko sa aking YouTube channel. I-check nyo na maglalagay ako doon ng Power BI na playlist. So ipapakita ko sa inyo yung mga steps or yung mga basic tools na pwede nyo magamit sa inyong work or sa inyong mga activity. So hanggang dito lang, and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.